Sa isang maliit at liblib na baryo sa paanan ng bundok, may naninirahang isang dalagang mananahi na ang pangalan ay Amara. Kilala siya sa kanilang lugar bilang masipag, tahimik, at may likas na galing sa pananahi, kahit na ang kanyang mga kasangkapan ay luma at halos hindi na maayos gamitin. Ang kanyang maliit na kubo ay yari lamang sa kawayan at nipa. Sa loob nito ay may isang mesa na may gasgas na sa katagalan, isang silyang bahagyang pilay, at isang kahon kung saan nakatago ang kanyang mga sinulid, tela at karayom. Sa kabila ng kakapusan, hindi niya kailanman iniwan ang kanyang hanapbuhay. Araw-araw, mula umaga hanggang gabi, siya ay nananahi para sa mga taga-baryo. Gumagawa siya ng mga damit, nagtatagpi ng punit, at kung minsan ay gumagawa ng barong at saya para sa mga espesyal na okasyon. Ngunit sa kabila ng kanyang sipag, ang kanyang kinikita ay sapat lamang upang makaraos sa araw-araw. Madalas ay kulang pa. May mga pagkakataon na siya ay nagugutom, ngunit mas pinipili niyang ipunin ang kanyang kinita upang may maipambili ng bagong tela o sinulid. Hindi siya nagrereklamo. Para sa kanya, ang pananahi ay hindi lamang hanap buhay, ito ang kanyang buhay. Isang hapon, habang papalubog ang araw at ang kulay ng langit ay nagiging kahel at pula, napansin ni Amara na wala na siyang sapat na ilaw upang ipagpatuloy ang kanyang pananahi. Ang kanyang lumang lampara ay halos wala ng langis. Napabuntong hininga siya at tumayo mula sa kanyang upuan. Kailangan niyang maghanap ng kahoy upang makagawa ng maliit na apoy. Kahit papaano ay may liwanag siya upang matapos ang kanyang tinatahi na damit ng isang batang babae na may kaarawan kinabukasan. Dala ang kanyang maliit na basket, nagtungo siya sa gilid ng kagubatan. Hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa niya ito. Sanay na siya sa katahimikan ng gubat, sa huni ng mga ibon, at sa kaluskos ng mga dahon. Ngunit sa gabing iyon, kakaiba ang kanyang pakiramdam. Habang siya ay yumuyuko upang pulutin ang mga tuyong sanga, napansin niya ang isang maliit na punso na hindi niya maalala na nakita noon. Ito ay bilog, may damo sa ibabaw, at tila may kakaibang anyo na parang hindi likas. Hindi niya ito pinansin sa una. Ngunit nang siya ay tumalikod, may narinig siyang mahinang tinig. Dahan-dahan. Napahinto si Amara. Lumingon siya sa kanyang paligid, ngunit wala siyang nakitang tao. Muling narinig ang tinig, mas malinaw na ngayon. Dahan-dahan sa pagkuha, nasasaktan kami. Unti-unting bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya sanay sa ganitong karanasan. Ngunit sa halip na tumakbo, dahan-dahan siyang lumapit sa punso. May tao ba dyan? Mahina niyang tanong. Sandaling katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, ang lupa sa ibabaw ng punso ay bahagyang gumalaw. At mula roon ay lumabas ang isang maliit na nilalang, kasing laki lamang ng kanyang palad, may mahabang balbas, at nakasuot ng lumang damit na tila gawa sa dahon. Napaatras si Amara sa gulat. Ngunit ang nilalang ay hindi mukhang galit. Sa halip,
Ito ay tumingin sa kanya na parang may pagsusuri. "Hindi ka tumakbo," sabi ng maliit na nilalang. Hindi agad nakasagot si Amara. "Pasensya na," sabi niya matapos ang ilang sandali. "Hindi ko alam na may nakatira rito. Hindi ko sinasadya na makasakit." Ang maliit na nilalang ay tumango. "Iyan ang kaibahan mo sa iba," sabi nito. "Karamihan ay sumisira, kumukuha, at umaalis nang walang pakialam." Tahimik na nakinig si Amara. "Ano ang ginagawa mo sa gubat sa ganitong oras?" tanong ng nilalang. "Naghahanap po ako ng kahoy," sagot ni Amara. "Kailangan ko po ng ilaw para matapos ang aking pananahi." "Mananahi ka pala," sabi ng nilalang. "Opo," tugon niya. "Iyon lang po ang aking kabuhayan." Tinitigan siya ng nilalang, tila sinusukat ang kanyang pagkatao. "Mahirap ba ang iyong buhay?" tanong nito. Bahagyang ngumiti si Amara kahit na may lungkot sa kanyang mga mata. "Opo, pero sapat na po." Natahimik ang nilalang. Pagkatapos ay bumalik ito sa loob ng punso. Akala ni Amara ay tapos na ang kanilang usapan. Ngunit maya-maya ay muli itong lumabas, may hawak na isang maliit na bagay. Isang karayom. Hindi ito pangkaraniwang karayom. Ito ay kumikislap kahit sa mahina na liwanag ng dapit hapon. Ang dulo nito ay tila gawa sa pilak at ang katawan nito ay may ukit na hindi niya maintindihan. Iniabot ito ng nilalang kay Amara. "Ito ay para sa iyo," sabi nito. Nagulat si Amara. "Para po sa akin?" Tumango ang nilalang. "Iyan ay hindi ordinaryong karayom. Gamitin mo ito ng may pag-iingat." Nag-alinlangan si Amara. "Hindi ko po kayang bayaran." "Hindi iyan ipinagbibili," putol ng nilalang. "Ibinibigay iyan." Dahan-dahang tinanggap ni Amara ang karayom. Sa sandaling nahawakan niya ito, nakaramdam siya ng kakaibang init na dumaloy sa kanyang kamay. "Anong ginagawa nito?" tanong niya. Ngunit ang nilalang ay ngumiti lamang. "Malalaman mo rin." Unti-unti itong naglaho, kasabay ng pagbalik ng lupa sa dati nitong anyo. Naiwang mag-isa si Amara sa gitna ng kagubatan, hawak ang mahiwagang karayom. Hindi niya alam kung panaginip lamang ba ang lahat. Ngunit nang tingnan niya ang kanyang kamay, naroon pa rin ang karayom, kumikislap sa dilim. At sa gabing iyon, hindi niya alam na ang simpleng regalong iyon ay magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, nagising na si Amara. Ang malamig na simoy ng hangin ay pumapasok sa kanyang maliit na kubo at ang mahinang liwanag ng bukang liwayway ay unti-unting sumisilip sa pagitan ng mga siwang ng kawayan. Hindi agad siya bumangon. Sa halip, mahigpit niyang hinawakan ang maliit na karayom na nasa tabi ng kanyang higaan. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari noong gabi. Ang munting nilalang sa punso, ang kakaibang tinig, at ang mahiwagang karayom, lahat ay tila isang panaginip lamang.
Ngunit ang malamig at makinis na pakiramdam ng karayom sa kanyang palad ay patunay na totoo ang lahat. Dahan-dahan siyang bumangon at umupo sa kanyang luma at pilay na silya. Kinuha niya ang damit na kanyang tinatahi para sa batang may kaarawan. Halos tapos na iyon, ngunit may ilang bahagi pang kailangang ayusin. Kinuha niya ang bagong karayom. Saglit siyang nag-alinlangan. Sanay na siya sa kanyang lumang karayom. Mapurol na, minsan ay kalawangin pa, ngunit ito, kakaiba. Makinis, magaan, at tila may sariling liwanag. Huminga siya ng malalim at sinimulan ang pananahi. Sa unang tusok pa lamang, napahinto siya. Hindi niya kailangang idiin ang karayom. Kusang dumudulas ito sa tela, parang tubig na dumaraan sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang sinulid ay hindi nagbubuhol, at ang bawat tahi ay pantay na pantay. Mas maayos pa kaysa sa kanyang pinakamagandang gawa noon. Napakunot ang noo ni Amara. Muli niyang sinubukan. Mas mabilis ang kanyang kamay, ngunit hindi nagkakamali ang karayom. Parang may sariling isip ito, sinusundan ang nais niyang anyo ng walang hirap. Habang tumatagal, lalong bumibilis ang kanyang pananahi, hanggang sa hindi niya namalayang tapos na pala ang damit. Tinitigan niya ito ng mabuti. Ito na marahil ang pinakamagandang damit na kanyang nagawa sa buong buhay niya. Ang mga tahi ay halos hindi makita. Ang hugis ay perpekto. At ang tela, kahit luma, ay tila naging mas makinis at mas buhay. Napangiti si Amara. Hindi niya mapigilan ang kanyang tuwa. Ngunit kasabay nito, may bahagyang takot na sumibol sa kanyang dibdib. Ano ba talaga ang karayom na ito? Hindi niya ito masagot. Maya-maya pa ay dumating ang ina ng batang may kaarawan upang kunin ang damit. Nang makita nito ang gawa ni Amara, agad itong napanganga. Hindi ito makapaniwala sa ganda ng tahi. Paulit-ulit nitong hinaplos ang tela, tinitingnan ang bawat detalye. At sa unang pagkakataon, binayaran si Amara ng higit pa sa karaniwan. Hindi makapaniwala si Amara sa perang kanyang hawak. Sa buong araw na iyon, sunod-sunod ang dumating na kliyente. Kumalat agad ang balita tungkol sa kanyang bagong gawa. Ang dati tahimik na kubo ay napuno ng mga taong gustong magpagawa ng damit. Hindi niya inaasahan ang ganitong pagbabago. Ngunit sa bawat damit na kanyang tinatahi gamit ang mahiwagang karayom, mas lalo niyang napapansin ang kakaiba nitong kapangyarihan. Hindi lamang nito pinapaganda ang kanyang gawa. Parang nararamdaman nito ang nais ng nagsusuot. Kapag siya ay nananahi para sa isang matandang babae, ang tahi ay nagiging banayad at maingat. Kapag para sa isang bata, nagiging magaan at masigla ang anyo ng damit. Parang may sariling buhay ang karayom. At habang lumalalim ang gabi, habang siya ay mag-isang nananahi sa ilalim ng mahinang ilaw ng lampara, may napansin siyang isang bagay. Ang karayom ay bahagyang kumikislap. Mas maliwanag kaysa noong una niya itong nakuha. Napahinto siya. Dahan-dahan niyang inilapit ang karayom sa kanyang mga mata.
At sa unang pagkakataon, napansin niya ang maliliit na ukit sa katawan nito. Hindi ito basta disenyo lamang. Mukha itong mga simbolo, mga tanda na hindi niya maintindihan. Ngunit habang tinititigan niya ito, parang may bumubulong sa kanyang isipan. Mga salitang hindi niya naririnig, ngunit nararamdaman. Bigla siyang napapitlag. Agad niyang ibinaba ang karayom. Napansin niyang ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Hindi na ito simpleng kasangkapan lamang. May lihim ang karayom. At pakiramdam niya, hindi pa niya lubos na nauunawaan ang tunay nitong kapangyarihan. Sa gabing iyon, bago siya matulog, inilagay niya ang karayom sa kanyang kahon. Ngunit kahit nakapikit na siya, hindi mawala sa kanyang isipan ang kakaibang pakiramdam. Ang pakiramdam na parang may nagmamasid. At sa kailaliman ng gabi, sa katahimikan ng kanyang maliit na kubo, ang karayom ay muling kumislap. Parang may sariling buhay na unti-unting nagigising. Hindi alam ni Amara na ang biyayang kanyang tinanggap ay may kapalit. At ang lihim nito ay unti-unti nang lalantad. Lumipas ang mga araw at ang maliit na kubo ni Amara ay hindi na muling naging tahimik. Mula umaga hanggang gabi, sunod-sunod ang mga taong dumadating, mga magsasaka, mga ngalakal, at maging ang ilan sa mga mayayamang taga-Karatig Baryo. Lahat ay may iisang hangarin, ang magpagawa ng damit kay Amara. Hindi na siya tulad ng dati na naghihintay lamang ng iilang kliyente. Ngayon, siya na ang hinahanap. At sa bawat tahi ng mahiwagang karayom, lalong sumisikat ang kanyang pangalan. Ngunit kasabay ng kanyang pag-asenso ay ang unti-unting pagbabago ng kanyang pakiramdam. Noong una, ang pananahi ay nagbibigay sa kanya ng saya at kapayapaan. Ngunit ngayon, may kakaibang bigat na sumasabay sa bawat tusok ng karayom. Isang hapon, habang siya ay gumagawa ng isang mamahaling kasuotan para sa isang mayamang babae, napansin niya ang kakaiba. Ang tela ay makapal at mahirap tahiin. Isang bagay na dati ay madali na para sa mahiwagang karayom. Ngunit sa pagkakataong iyon, tila mabigat ang bawat galaw ng kanyang kamay. Napahinto si Amara. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang pananahi, ngunit parang may humihila sa kanyang lakas. Ang kanyang mga daliri ay nanlalamig, at ang kanyang paningin ay bahagyang lumalabo. Hindi niya ito pinansin. Kailangan ko itong matapos, bulong niya sa sarili. Muli niyang itinuloy ang pananahi. Ngunit sa bawat tusok, parang may unti-unting nawawala sa kanya. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Hanggang sa bigla siyang napahawak sa kanyang ulo. Umiikot ang kanyang paningin. Napabitaw siya sa karayom at ito ay nahulog sa mesa. Huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang sarili. Ilang sandali pa, unti-unting bumalik ang kanyang lakas. Ngunit hindi na siya mapalagay. Dahan-dahan niyang kinuha ang karayom at tinitigan ito. Kumikislap ito, ngunit hindi na tulad ng dati. Mas maliwanag. Mas matalim ang liwanag nito. At sa sandaling iyon,
muling may naramdaman si Amara, isang mahinang bulong sa kanyang isipan. Hindi ito malinaw na salita, ngunit parang may hinihingi. Napaatras siya. Agad niyang inilapag ang karayom sa mesa. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot. Kinagabihan, matapos umalis ang kanyang mga kliyente, naupo siya sa labas ng kanyang kubo. Tahimik ang gabi at ang hangin ay malamig. Pinagmasdan niya ang kalangitan. Dati, ang ganitong oras ang kanyang pahinga. Ang sandali ng katahimikan matapos ang maghapong trabaho. Ngunit ngayon, ang kanyang isip ay puno ng tanong. Ano ang kapalit ng kapangyarihan ng karayom? Hindi niya maiwasang maalala ang sinabi ng maliit na nilalang. Gamitin mo ito ng may pag-iingat. Napapikit si Amara. Hindi niya alam kung anong uri ng pag-iingat ang tinutukoy nito. Ngunit ramdam niya may mali. Kinabukasan, dumating ang isang matandang lalaki sa kanyang kubo. Siya ay mahina na at ang kanyang damit ay luma at halos punit-punit na. Lumapit ito kay Amara at mahinang nagsalita. Anak, maaari mo ba akong tahiin ng simpleng damit? Tinitigan ni Amara ang matanda. Hindi ito tulad ng kanyang mga karaniwang kliyente. Wala itong maipambabayad na malaki. Ngunit hindi siya nagdalawang isip. Opo, sabi niya. Gagawan ko po kayo. Ngumiti ang matanda. Ibinigay nito ang lumang tela na dala niya. Isang kupas at manipis na piraso ng tela na halos hindi na magamit. Umupo si Amara at kinuha ang mahiwagang karayom. Sa sandaling iyon, muli niyang naramdaman ang kakaibang lamig sa kanyang kamay. Ngunit hindi siya umatras. Sinimulan niyang tahiin ang damit. Sa bawat tusok, naramdaman niya ang parehong pakiramdam, ang unti-unting paghina ng kanyang lakas. Ngunit may kakaiba rin. Ang tela, kahit luma at kupas, ay unti-unting nagiging maayos. Ang tahi ay nagiging matibay at ang anyo nito ay nagiging maaliwalas. Ngunit habang ginagawa niya ito, mas lalo siyang nanghihina. Hanggang sa matapos niya ang damit. Nang ibigay niya ito sa matanda, ito ay napangiti ng malawak. Maraming salamat, sabi nito. Ngunit bago ito umalis, tumingin ito ng diretso kay Amara. At sa sandaling iyon, parang nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang mga mata ay tila naging mas matalim, mas malalim. Ang biyaya, sabi ng matanda sa mababang tinig, ay laging may kapalit. Napatigil si Amara. Ngunit bago pa siya makapagtanong, ang matanda ay tumalikod at naglakad palayo. Ilang hakbang pa lamang ito ay tila naglaho sa dilim. Napatingin si Amara sa kanyang mga kamay. Nanlalamig ang mga ito. At sa kanyang tabi, ang mahiwagang karayom ay muling kumislap, mas maliwanag kaysa dati. Sa sandaling iyon, unti-unti niyang nauunawaan ang katotohanan. Ang bawat tahi na kanyang ginagawa, hindi lamang lumilikha ng kagandahan. May kapalit ito. At ang kapalit na iyon ay nagmumula sa kanya mismo,
Mula nang mapansin ni Amara ang kakaibang epekto ng mahiwagang karayom, hindi na siya muling naging panatag. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy pa rin ang pagdami ng kanyang mga kliyente, at kasabay nito ang pagbigat ng kanyang pakiramdam. Hindi siya tumigil sa pananahi. Sa halip, mas lalo pa siyang naging abala. Ang kanyang kubo ay halos hindi na nawawalan ng tao. May mga naghihintay sa labas, may mga nakikiusap na mauna, at may ilan pang nag-aalok ng mas mataas na bayad kapalit ng agarang serbisyo. At sa bawat pagkakataon na ginagamit niya ang karayom, mas lalo niyang nararamdaman ang unti-unting pagkawala ng kanyang lakas. Sa simula, ito ay bahagyang pagkapagod lamang. Ngunit kalaunan, ito ay naging panghihina na hindi maipaliwanag. Isang umaga, habang siya ay nananahi, napansin niyang nanginginig ang kanyang kamay. Ang dating matatag at mabilis niyang galaw ay naging mabagal at hindi sigurado. Napahinto siya. Huminga siya ng malalim at ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit kahit ilang sandali siyang nagpahinga, hindi nawala ang panghihina. Muli niyang hinawakan ang karayom. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang malamig na daloy sa kanyang palad. Parang may kumukuha ng init mula sa kanyang katawan. Napabitaw siya. Hindi na niya ito maitatanggi. May kapalit ang kapangyarihan ng karayom. At ang kapalit na iyon ay ang kanyang lakas. Ngunit sa kabila nito, hindi niya magawang huminto. Sa tuwing makikita niya ang saya sa mukha ng kanyang mga kliyente, ang pasasalamat ng mga taong kanyang natutulungan, at ang pag-asa na dala ng kanyang mga gawa, parang nawawala ang kanyang takot. Ngunit hindi ang kanyang pagod. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng pananahi, halos hindi na makatayo si Amara. Napaupo siya sa sahig ng kanyang kubo, hawak ang kanyang dibdib habang pilit hinahabol ang kanyang paghinga. Ang kanyang paningin ay lumalabo. Ang kanyang katawan ay tila mabigat na hindi niya maigalaw. Sa kanyang tabi, ang karayom ay tahimik na nakahiga. Ngunit kahit hindi niya ito hawak, ito ay kumikislap. Parang may sariling buhay na nagmamasid sa kanya. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay patungo rito. Sa sandaling nahawakan niya ito, may kakaibang pakiramdam na dumaloy sa kanyang katawan. Hindi ito sakit. Hindi rin ito ginhawa. Parang isang paalala. Napapikit si Amara. At sa kanyang isipan, muling narinig ang mahinang bulong. Hindi malinaw ang mga salita, ngunit ang kahulugan ay unti-unting nabubuo. Hindi ka maaaring tumigil. Bigla siyang napamulat. Napaatras siya at agad na binitawan ang karayom. Huminga siya ng malalim. Pilit pinapakalma ang sarili. Hindi na ito basta isang kasangkapan lamang. Ito ay may sariling kagustuhan. At tila nais nitong ipagpatuloy niya ang pananahi. Anumang mangyari. Kinabukasan, sa kabila ng kanyang kahinaan, muli siyang bumalik sa kanyang mesa. May mga taong naghihintay. May mga damit na kailangang matapos, at may responsibilidad siyang hindi niya kayang talikuran.
Ngunit sa araw na iyon, may isang kakaibang bisita ang dumating. Isang babae na nakasuot ng maitim na balabal. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan. Tahimik itong pumasok sa kubo ni Amara. Hindi ito tulad ng ibang kliyente. Hindi ito nagsalita agad. Sa halip, inilapag nito ang isang piraso ng tela sa mesa. Isang telang itim na tila sumisipsip ng liwanag. Tumingin ito kay Amara. "Gusto kong tahiin mo ito," sabi ng babae sa malamig na tinig. Napatingin si Amara sa tela. May kakaiba rito. Hindi niya maipaliwanag, ngunit parang may mabigat na pakiramdam na bumabalot dito. "Ano po ang gagawin ko rito?" tanong niya. "Isang kasuotan," sagot ng babae, ngunit hindi ito pangkaraniwan. Napansin ni Amara ang kakaibang titig ng babae. Malalim, tahimik, at tila may itinatagong lihim. Dahan-dahan niyang kinuha ang karayom. Sa sandaling iyon, mas maliwanag itong kumislap kaysa dati. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Amara ang isang bagay na mas matindi kaysa pagod. Takot. Habang inilalapit niya ang karayom sa telang itim, tila bumigat ang hangin sa loob ng kanyang kubo. At sa bawat segundo na lumilipas, mas lalo niyang nararamdaman. Ang susunod niyang tatahiin ay hindi na lamang isang simpleng damit. Ito ay simula ng isang mas malalim at mas mapanganib na lihim. Tahimik ang loob ng kubo ni Amara habang nakapatong sa kanyang mesa ang kakaibang telang iniwan ng babaeng nakaitim. Walang ibang tao sa paligid, ngunit tila may presensyang hindi nakikita na bumabalot sa buong lugar. Dahan-dahang umupo si Amara. Sa harap niya ay ang tela, itim, makinis, at tila sumisipsip ng liwanag. Kahit ang munting apoy mula sa kanyang lampara ay parang nawawala kapag tumatama rito. Huminga siya ng malalim. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may bahagi sa kanyang isipan na nagsasabing huwag niya itong galawin. Ngunit may isa pang tinig, mahina ngunit mapilit. At ito ay nagmumula sa karayom. Kinuha niya ito. Sa sandaling nahawakan niya ang mahiwagang karayom, muli niyang naramdaman ang malamig na daloy sa kanyang kamay. Ngunit sa pagkakataong iyon, may kasama itong kakaibang init, parang may enerhiyang sabik na kumilos. Unti-unti niyang inilapit ang karayom sa tela. Sa unang tusok pa lamang napahinto siya. Ang karayom ay hindi basta pumasok sa tela. Parang may nilalabanan ito. Ngunit makalipas ang ilang sandali, kusang bumaon ang dulo nito. At sa sandaling iyon, parang may narinig si Amara. Isang mahinang ungol. Napaatras siya. Napatingin siya sa paligid, ngunit wala siyang ibang nakita. Muli niyang tinitigan ang tela. Tahimik ito. Ngunit ang pakiramdam ay hindi. Nag-atubili siya. Ngunit naalala niya ang kanyang pangangailangan, ang kanyang kabuhayan, ang kanyang mga kliyente, at ang buhay na unti-unti niyang inaayos. Muli niyang itinuloy ang pananahi. Sa bawat tusok ng karayom,
mas lalong bumibigat ang hangin. Ang kanyang paghinga ay nagiging mabagal, at ang kanyang dibdib ay parang may nakadagan. Ngunit hindi siya tumigil. Habang tumatagal, napapansin niyang ang telang itim ay nagbabago. Hindi sa kulay, kundi sa anyo. Parang may gumagalaw sa loob nito. Mga aninong hindi niya maipaliwanag. Sa bawat galaw ng karayom, ang mga anino ay tila sumusunod. Parang sinusundan ang bawat tahi. Napapikit si Amara. Pinilit niyang ituon ang kanyang isip sa pananahi. Ngunit sa kanyang isipan, may mga larawang unti-unting lumilitaw. Mga mukha. Mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Napahinto siya. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi na ito normal. Ngunit bago pa siya makapagpasya na tumigil, biglang gumalaw ang karayom sa kanyang kamay. Hindi na niya ito kontrolado. Mabilis itong tumahi, mas mabilis kaysa dati. Ang kanyang mga daliri ay sumunod lamang, parang may ibang puwersang kumokontrol sa kanyang katawan. Hindi mahina niyang bulong. Ngunit hindi siya makapigil. Ang karayom ay patuloy sa paggalaw. Ang tela ay unti-unting nahuhubog, at ang mga anino sa loob nito ay tila nagiging mas malinaw. Hanggang sa bigla, tumigil ang lahat. Napabitaw si Amara sa karayom. Napahawak siya sa kanyang dibdib, pilit hinahabol ang kanyang paghinga. Tiningnan niya ang kanyang ginawa. Ang telang itim ay hindi na basta tela. Isa na itong kasuotan. Mahaba, makinis, at tila may sariling anyo. Ngunit ang pinakakakaiba ay ang mga guhit na nabuo sa ibabaw nito. Mga hugis na parang anino na gumagalaw kapag hindi mo direktang tinitingnan. Napaatras si Amara. Hindi niya alam kung anong klaseng kasuotan ang kanyang nagawa. At hindi niya sigurado kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Maya-maya, narinig niya ang mahinang yabag sa labas ng kanyang kubo. Hindi siya lumingon agad. Alam na niya kung sino iyon. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang babaeng nakaitim ay pumasok, tulad ng dati, tahimik at mabagal. Lumapit ito sa mesa. Tiningnan nito ang kasuotan. At sa unang pagkakataon, bahagya itong ngumiti. "Natapos mo," sabi nito. Hindi nakasagot si Amara. Pakiramdam niya ay wala na siyang lakas. Dahan-dahang hinawakan ng babae ang kasuotan. Sa sandaling iyon, ang mga anino sa tela ay tila kumilos, parang sumunod sa kanyang hawak. Ngunit hindi ito pinansin ng babae. Sa halip, tumingin ito kay Amara. "At naramdaman mo na, hindi ba?" tanong nito. Nanatiling tahimik si Amara. "Ang kapalit," dagdag ng babae. Napayuko si Amara. Alam na niya. Hindi na ito lihim. Ang bawat tahi na kanyang ginagawa gamit ang karayom ay kumukuha ng isang bagay mula sa kanya. At ang telang ito, ang kasuotang ito, ay tila humigop ng higit pa kaysa sa karaniwan. Iniabot ng babae ang isang maliit na supot kay Amara. Mabigat ito,
Hindi na niya kailangang buksan upang malaman na ito ay puno ng pera. Ngunit hindi siya gumalaw. Hindi lahat ng kayamanan ay biyaya, sabi ng babae sa malamig na tinig. Pagkatapos ay tumalikod ito, at tulad ng kanyang pagdating, tahimik itong umalis. Naiwang mag-isa si Amara sa kanyang kubo. Sa kanyang harapan ay ang mahiwagang karayom. Sa kanyang kamay ay ang supot ng pera. Ngunit sa kanyang puso ay isang mabigat na katotohanan. May mga bagay na hindi dapat tinatanggap. At may mga kapangyarihan na may presyong hindi kayang sukatin ng kahit anong kayamanan. Ngunit huli na ba ang lahat? Habang siya ay nakaupo sa katahimikan, ang karayom ay muling kumislap. At sa pagkakataong iyon, mas malinaw ang bulong. Mas malakas, mas mapilit, at hindi na niya kayang baliwalain. Magdamag na hindi nakatulog si Amara. Ang supot ng pera ay nanatiling nakapatong sa kanyang mesa, hindi niya man lamang nagawang bilangin. Sa halip, ang kanyang mga mata ay paulit-ulit na bumabalik sa mahiwagang karayom na nakahiga sa tabi nito. Tahimik ang gabi, ngunit sa kanyang isipan ay may ingay, mga bulong na hindi niya lubos maintindihan. Hindi na ito tulad ng dati. Ngayon, ang tinig ay mas malinaw, mas malapit, mas totoo. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa mesa. Inabot niya ang karayom. Sa sandaling nahawakan niya ito, agad niyang naramdaman ang pamilyar na lamig. Ngunit may kasama na itong kakaibang puwersa, parang may dumadaloy na hangarin mula rito patungo sa kanyang katawan. Napapikit si Amara, at doon niya narinig ang tinig. Hindi ka na maaaring umatras. Bigla siyang napamulat at binitawan ang karayom. Napaurong siya, humihingal. Hindi na ito simpleng pakiramdam lamang. May nagsasalita. At sino ka? Mahina niyang tanong sa dilim. Walang sumagot. Ngunit ang karayom ay kumislap, parang isang sagot na hindi kailangang marinig. Napaupo si Amara sa kanyang silya, pilit inuunawa ang nangyayari. Naalala niya ang maliit na nilalang sa punso. Ang babala nito. Ang kakaibang ngiti nito bago siya bigyan ng karayom. At ngayon, unti-unti niyang nauunawaan, hindi ito basta regalo. Ito ay isang kasunduan. Kinabukasan, kahit mabigat ang kanyang pakiramdam, muling dumating ang mga kliyente. Hindi niya kayang tanggihan ang mga ito. Kailangan niyang magpatuloy. Ngunit sa araw na iyon, may napansin siyang kakaiba. Habang siya ay nananahi gamit ang karayom, hindi na lamang ito basta sumusunod sa kanyang galaw. Minsan, ito ang nauuna. May mga pagkakataon na ang kanyang kamay ay gumagalaw kahit hindi niya iniisip. At ang mga tahi na nalilikha ay hindi niya sinasadya. Mga disenyo na hindi niya pinlano. Isang kasuotan ang kanyang ginagawa para sa isang binata. Ngunit habang tinitingnan niya ang natapos na damit, napansin niya ang kakaiba nitong anyo.
Ang mga tahi ay bumubuo ng mga hugis na tila may kahulugan. Parang mga simbolo, katulad ng mga ukit sa karayom. Napaatras si Amara. Hindi niya iyon sinadya. Ngunit naroon iyon. At habang tinititigan niya ang mga simbolo, may pumasok na imahe sa kanyang isipan. Isang madilim na lugar, isang punso, at mga matang nakamasid mula sa ilalim ng lupa. Napapikit siya agad. Ayaw niyang makita pa. Ngunit huli na. Ang karayom ay hindi lamang kasangkapan. Isa itong daan. Isang tulay sa pagitan ng kanyang mundo at ng isang bagay na hindi niya lubos maintindihan. Kinagabihan, hindi na niya kinaya. Dala ang karayom. Muli siyang nagtungo sa gubat. Kailangan niyang hanapin ang maliit na nilalang. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Tahimik ang kagubatan, ngunit mas mabigat ang pakiramdam nito kaysa dati. Ang hangin ay tila mas malamig at ang mga anino ay parang sumusunod sa bawat galaw niya. Narating niya ang punso. Katulad ng dati, ito ay tahimik at tila walang laman. Lumuhod si Amara sa harap nito. Lumabas ka, mahina niyang sabi. Kailangan ko ng sagot. Sandaling katahimikan ang sumunod. Pagkatapos, ang lupa ay muling gumalaw. At mula rito ay lumabas ang maliit na nilalang. Tinitigan nito si Amara, hindi na may pagsusuri, kundi may alam na. Bumalik ka, sabi nito. Anong ibinigay mo sa akin? Agad na tanong ni Amara. Hindi sumagot ang nilalang. Sa halip, tumingin ito sa karayom na hawak niya. Iyan, sabi nito, ay hindi basta karayom. Alam ko, sagot ni Amara. May kapalit ito. Tumango ang nilalang. Ang bawat tahi ay kumukuha, dagdag niya. Pero ano ang kinukuha nito? Sandaling natahimik ang nilalang. Pagkatapos ay tumingin ito kay Amara. Hindi lakas lamang, sabi nito, kundi bahagi ng iyong sarili. Nanlamig si Amara. Ano ang ibig mong sabihin? Ang iyong sigla, ang iyong alaala, ang iyong pagkatao, sagot ng nilalang. Napaurong si Amara. Hindi mo sinabi iyon sa akin. Hindi ka nagtanong, sagot nito. Natahimik si Amara. Naramdaman niya ang bigat ng katotohanan. Paano ko ito ititigil? Tanong niya. Tinitigan siya ng nilalang. Hindi mo na basta maitatapon iyan, sabi nito. Tinanggap mo na. Kung ganoon, wala na ba akong magagawa? Sandaling natahimik ang nilalang. Pagkatapos ay nagsalita ito sa mababang tinig. May paraan. Agad na patingin si Amara. Ano iyon? Ngunit hindi madali, dagdag nito. Kailangan mong harapin kung saan nagmumula ang kapangyarihan ng karayom. Napakunot ang noo ni Amara. At saan iyon? Dahan-dahang tumingin ang nilalang sa ilalim ng lupa. Sa punso. Sa pinanggalingan ng mga anino. Nanlaki ang mga mata ni Amara. At sa sandaling iyon,
naramdaman niya ang malamig na hangin na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Isang presensya, tahimik, ngunit naghihintay. At doon niya naunawaan. Ang kanyang laban ay hindi lamang laban sa karayom. Ito ay laban sa isang bagay na matagal nang nakatago. At ngayon ay unti-unti nang nagigising. Hindi agad nakasagot si Amara sa sinabi ng maliit na nilalang. Nakaluhod pa rin siya sa harap ng punso habang ang malamig na hangin ay tila patuloy na umaagos mula sa ilalim nito. Sa ilalim, mahina niyang tanong. Tumango ang nilalang. Doon nagmumula ang kapangyarihan ng karayom, sabi nito. At doon mo rin matatagpuan ang kapalit na patuloy nitong kinukuha mula sa iyo. Napatingin si Amara sa lupa. Ang simpleng punso na dati tila walang halaga ay ngayon nagmistulang pintuan. Isang lagusan patungo sa isang bagay na hindi niya lubos maisip. Hindi ko kaya, bulong niya. Ngunit bago pa siya makatayo, biglang kumislap ang karayom sa kanyang kamay. Mas maliwanag kaysa dati, mas mainit, at sa sandaling iyon, muling narinig ni Amara ang tinig. Pumunta ka. Napapikit siya. Hindi niya gustong sundin iyon. Ngunit ang kanyang katawan ay tila hindi na sa kanya. Unti-unti siyang tumayo. At sa harap ng maliit na nilalang, inilapit niya ang karayom sa lupa ng punso. Kapag ginawa mo iyan, sabi ng nilalang, wala nang pagbalik sa dati. Sandaling nag-atubili si Amara. Ngunit sa kanyang dibdib, ramdam niya ang unti-unting pagkawala ng kanyang lakas, ang pagnipis ng kanyang paghinga, ang pagbigat ng kanyang katawan. Kung hindi niya ito haharapin, tuluyan siyang mauubos. Huminga siya ng malalim. At kung hindi ko gawin, tumingin ang nilalang sa kanya. Unti-unti kang mawawala. Ipinikit ni Amara ang kanyang mga mata. At sa isang iglap, itinulos niya ang karayom sa lupa. Sa sandaling iyon, biglang gumalaw ang punso. Ang lupa ay naghiwalay, parang may humihila mula sa ilalim. Ang damo ay natuyo sa loob lamang ng ilang segundo at ang hangin ay naging mas malamig. Napaatras ang maliit na nilalang. Ngunit si Amara ay hindi makagalaw. Ang karayom ay kumikislap sa kanyang kamay, at ang lupa sa kanyang harapan ay unti-unting nagbukas, lumilikha ng isang makitid na lagusan pababa. Mula roon ay umaalingasaw ang malamig na hangin, at may kasamang bulong. Hindi na mahina, hindi na malayo. Narito na. Bumaba ka. Dahan-dahang lumapit si Amara sa bunganga ng lagusan. Ang kanyang mga paa ay nanginginig, ngunit hindi siya tumigil. Sa likod niya, ang maliit na nilalang ay tahimik na nakamasid. Kapag bumaba ka, sabi nito, kailangan mong maging matatag. Dahil ang makikita mo roon ay bahagi mo na rin. Hindi na lumingon si Amara. Wala na siyang ibang pagpipilian. Unti-unti siyang pumasok sa lagusan. Ang lupa ay malamig at basa. Ang bawat hakbang niya pababa ay parang mas lalong lumalayo
sa liwanag ng mundo sa ibabaw. Habang siya ay bumababa, napapansin niyang nagbabago ang paligid. Ang lupa ay nagiging makinis. Ang mga dingding ay tila may mga ukit, mga simbolo na kapareho ng nasa karayom. At habang siya ay mas lumalalim, naririnig niya ang mas malinaw na mga tinig. Hindi na ito iisa. Marami na sila. Mga bulong na sabay-sabay, ngunit hindi magkakaintindihan. Napahawak si Amara sa kanyang ulo. Masakit. Ngunit hindi siya tumigil. Hanggang sa marating niya ang ilalim. Isang malawak na espasyo ang bumungad sa kanya. Madilim. Ngunit may mahinang liwanag na nagmumula sa gitna. Dahan-dahan siyang lumapit. At doon niya nakita isang anyong hindi niya agad maipaliwanag. Parang anino. Ngunit hindi ito basta anino lamang. Ito ay gumagalaw, humihinga, at sa paligid nito ay may mga hibla, parang mga sinulid na nakalutang sa hangin. Ang mga sinulid na iyon ay nakakabit sa iba't ibang direksyon. At habang tinitingnan niya ito, napansin niyang ang ilan sa mga sinulid ay nakadugtong sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Unti-unti niyang hinawakan ang isa sa mga ito. Sa sandaling iyon, may pumasok na alaala sa kanyang isipan. Isang lumang alaala. Ang kanyang pagkabata. Ang kanyang ina. Napabitaw siya at agad na nawala ang alaala. Napaatras si Amara. Hindi, bulong niya. Ngunit mula sa gitna ng espasyo, ang anino ay gumalaw. Unti-unti itong lumapit. At sa bawat galaw nito, ang mga sinulid ay kumikilos, parang mga daliri na naghahanap. Ang bawat tahi, sabi ng tinig mula sa dilim, ay isang kapalit. Nanlamig si Amara. Binibigyan ka namin ng kagandahan. Mas lumapit ang anino at kinukuha namin ang iyong pagkatao. Napaatras si Amara hanggang sa maramdaman niya ang pader sa kanyang likuran. Wala na siyang matakbuhan. Ang karayom sa kanyang kamay ay muling kumislap. At sa sandaling iyon, naunawaan niya ang buong katotohanan. Ang bawat damit na kanyang ginawa, ang bawat perpektong tahi, ay hindi lamang likha ng kanyang galing. Ito ay bunga ng mga piraso ng kanyang sarili na unti-unting kinukuha. At ngayon, narito na siya sa pinanggagalingan nito. Sa lugar kung saan lahat ay nagsisimula at kung saan maaaring magtapos ang lahat. Nakatayo si Amara sa gitna ng madilim na kailaliman. Kaharap ang anyong anino na tila humihinga sa harap niya. Ang mga sinulid na nakapalibot dito ay patuloy na gumagalaw. Banayad, ngunit may layunin. Hindi siya makakilos. Hindi dahil wala siyang lakas, kundi dahil ramdam niyang bawat galaw ay may kapalit. Bakit? Ako? Mahina niyang tanong. Ang tinig mula sa anino ay hindi nagmula sa iisang direksyon. Parang ang buong paligid ang nagsasalita. Dahil tinanggap mo, sagot nito. Dahil ginamit mo,
At dahil hinayaan mong lumalim, napayuko si Amara. Alam niyang totoo iyon. Sa bawat pagkakataon na pinili niyang gamitin ang karayom, sa bawat pagkakataon na pinili niyang ipagpatuloy kahit nararamdaman na niya ang kapalit, unti-unti niyang pinasok ang mundong ito. Kung ganoon, sabi niya, pilit pinatatag ang sarili. May paraan pa ba para maibalik ang kinuha ninyo? Sandaling natahimik ang anino. Ang mga sinulid ay tila huminto sa paggalaw. Pagkatapos, dahan-dahang lumapit ang anyo. May paraan, sagot nito, ngunit hindi ito tulad ng iniisip mo. Napatingin si Amara. Hindi mo maaaring kunin pabalik ang naibigay mo, dagdag nito. Ngunit maaari mong palitan. Napakunot ang noo ni Amara. Palitan? Ang bawat sinulid, sabi ng tinig, ay kumakatawan sa isang bahagi mo, alaala, lakas, buhay. Unti-unting umangat ang isa sa mga sinulid at lumapit sa kanya. At upang mabawi ang isa, kailangan mong magbigay ng isa pa. Nanlamig si Amara. Hindi, agad niyang sagot. Hindi ako kukuha mula sa iba. Bahagyang gumalaw ang anino. Hindi lamang mula sa iba, sabi nito, maaari rin mula sa sarili. Natahimik si Amara. Napatingin siya sa mga sinulid na nakakabit sa kanya. Naalala niya ang kanyang pagkabata, ang kanyang ina, ang kanyang mga simpleng araw na puno ng hirap, ngunit may kapayapaan. Kung ibibigay niya ang mga iyon, ano ang matitira sa kanya? Humigpit ang hawak niya sa karayom. Kung hindi ko gagawin, tanong niya, unti-unti kang magiging tulad namin, sagot ng tinig. Isang aninong wala ng sarili. Napapikit si Amara. Ramdam niya ang bigat ng kanyang desisyon. Sa sandaling iyon, napagtanto niya. Hindi lamang ito laban para mabawi ang nawala. Ito ay laban para manatili kung sino siya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon mula nang bumaba siya roon, tumayo siya ng tuwid. Hindi ako papayag, sabi niya. Bahagyang gumalaw ang mga sinulid, parang nagulat sa kanyang sagot. Hinding-hindi ako kukuha mula sa iba, dagdag niya. At hindi ko rin ibibigay ang natitira sa akin. Sandaling katahimikan ang bumalot sa lugar. Pagkatapos, ang anino ay bahagyang umatras. Kung ganoon, sabi nito, paano mo haharapin ang kasunduan? Hindi agad sumagot si Amara. Sa halip, tumingin siya sa karayom sa kanyang kamay. Ang bagay na nagsimula ng lahat. Ang tulay sa pagitan ng kanyang mundo at ng dilim. At sa sandaling iyon, may naunawaan siya. Kung dito nagmumula ang kapangyarihan nito, bulong niya, dito rin ito matatapos. Mahigpit niyang hinawakan ang karayom. Napatingin ang anino. Ang mga sinulid ay biglang kumilos. Mas mabilis, mas magulo. Hindi mo kayang sirain iyon, sabi ng tinig. Bahagi na ito ng kasunduan. Ngunit hindi na umatras si Amara. Sa halip,
Itinapat niya ang karayom sa isa sa mga sinulid na nakakabit sa kanya. Ang sinulid na naglalaman ng kanyang alaala, ng kanyang sarili. Kung kailangan kong mawalan, sabi niya, pipiliin ko kung ano ang ibibigay ko. At sa isang iglap, hinila niya ang karayom at pinutol ang sinulid. Biglang umaling-aungaw ang isang malakas na tunog sa buong kailaliman. Napaatras ang anino. Ang mga sinulid ay nagkagulo, parang nabalisa sa nangyari. Napahawak si Amara sa kanyang ulo. Isang alaala ang biglang nawala. Hindi niya maalala kung ano iyon. Ngunit ramdam niya ang pagkawala. Masakit. Ngunit sa kabila nito, may kakaibang nangyari. Ang karayom ay kumislap ng matindi. At sa unang pagkakataon, ang liwanag nito ay hindi malamig. Ito ay mainit. Napatingin si Amara dito at naunawaan niya ang kapangyarihan ng karayom ay hindi lamang mula sa dilim, nasa paraan din ng paggamit niya ito. At sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng pag-asa na may paraan upang tapusin ang lahat. Ngunit alam din niya, ito ay simula pa lamang ng mas mabigat na laban. At sa paligid niya, ang anino ay muling gumalaw. Mas galit, mas buhay. At hindi ito basta papayag na mawala ang kapangyarihan nito. Umiikot ang hangin sa kailaliman at ang dating tahimik na espasyo ay napuno ng kaguluhan. Ang mga sinulid na dati maayos na nakalutang ay ngayon ay nagkakagulo, parang mga ahas na naghahanap ng mahahawakan. Nakatayo si Amara sa gitna nito, hawak ang karayom, habang pilit niyang pinipigilan ang sarili na manghina. Ang anino sa kanyang harapan ay lumaki. Hindi na ito tulad ng dati na tahimik at mabagal. Ngayon, ito ay mas malinaw. Isang anyong binubuo ng mga pira-pirasong dilim na tila pinagdikit-dikit mula sa mga nawawalang bahagi ng maraming tao. Atin iyon, sabi ng tinig, mas malalim at mas mabigat. Hindi mo maaaring basta putulin ang kasunduan. Hindi umatras si Amara. Hindi ko kayo hahayaang kunin ang natitira sa akin, sagot niya, kahit nanginginig ang kanyang tinig. Biglang kumilos ang mga sinulid. Mabilis. At sabay-sabay silang lumapit kay Amara. Napaatras siya, ngunit huli na. Ilang sinulid ang kumapit sa kanyang mga braso, sa kanyang balikat, at sa kanyang likod. Nararamdaman niya ang malamig na haplos nito, parang may humihigop sa kanya. Napakagat siya sa labi. Hindi siya pwedeng sumuko. Bawat ginamit mo, sigaw ng tinig, bawat tinahimo, ay sa amin na. Humigpit ang hawak ni Amara sa karayom. Sa sandaling iyon, naalala niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang kanyang kahirapan, ang kanyang pagsisikap, ang kanyang pagpili na tumulong sa iba kahit wala na siyang maibigay, at ang kanyang pagkakamali, ang pagtanggap ng kapangyarihang hindi niya lubos na naunawaan. Ngunit, sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi nila kayang kunin.
ang kanyang pagpapasya. Hindi, sabi niya, mas matatag ngayon. Itinaas niya ang karayom. At sa halip na umatras, lumapit siya sa mga sinulid. Isa-isa niya itong hinawakan. At sa bawat hawak niya, nararamdaman niya ang sakit, mga alaala na nawawala, mga damdaming kumukupas. Ngunit hindi siya tumigil. Kung ito ang kapalit, bulong niya, ako ang pipili kung ano ang ibibigay ko. At isa-isa niyang pinutol ang mga sinulid na nakakabit sa kanya. Sa bawat putol, umalingaw-ngaw ang malakas na tunog sa buong lugar. Ang anino ay napaatras. Ang mga sinulid ay nagkawatak-watak. Ngunit kasabay nito, si Amara ay unti-unting nanghihina. Napaupo siya sa lupa. Ang kanyang paningin ay lumalabo. Hindi niya na maalala ang ilang bahagi ng kanyang buhay. May mga pangalan na nawawala. May mga mukha na hindi na malinaw. Ngunit sa kabila nito, hawak pa rin niya ang karayom. At sa kanyang puso, may isang bagay na nananatili. Ang kanyang layunin. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang anino ay muling sumugod, mas malaki, mas galit, mas desperado. Hindi ka maaaring manalo, sigaw nito. Ngunit hindi na natakot si Amara. Sa halip, tumakbo siya pasulong. Diretso sa anino. At sa sandaling iyon, itinusok niya ang karayom sa gitna nito. Biglang sumabog ang liwanag. Hindi ito tulad ng dati. Hindi ito malamig o madilim. Ito ay maliwanag, mainit, at puno ng kakaibang lakas. Sumigaw ang anino. Ang mga sinulid ay nagliyab. Isa-isa silang naputol at naglaho. Ang buong espasyo ay umuga, parang gumuho ang mismong pundasyon nito. Napapikit si Amara habang ang liwanag ay bumalot sa kanya. At sa huling sandali, bago tuluyang magdilim ang kanyang paningin, may naramdaman siyang kakaiba. Hindi pagkawala, kundi paglaya. At sa katahimikan na sumunod, ang lahat ay tumigil. Dahan-dahang nagmulat ng mga mata si Amara. Ang unang bagay na kanyang naramdaman ay ang init ng sikat ng araw na tumatamama sa kanyang mukha. Ang malamig at madilim na kailaliman ay wala na. Sa halip, siya ay nakahiga sa tabi ng punso sa gitna ng kagubatan, kung saan nagsimula ang lahat. Tahimik ang paligid. Ang hangin ay banayad at ang mga ibon ay muling umaawit. Piliting bumangon si Amara. Mabigat ang kanyang katawan, ngunit hindi na tulad ng dati na parang may kumukuha sa kanya. Ngayon, ang pagod ay totoo, ngunit ito ay kanya. Napatingin siya sa kanyang kamay. Naroon pa rin ang karayom, ngunit hindi na ito kumikislap tulad ng dati. Ang dati nitong maliwanag na anyo ay naging payak na lamang. Isang simpleng karayom na wala ng kakaibang liwanag o ukit. Tahimik niyang tinitigan ito, at sa sandaling iyon, naunawaan niya. Tapos na. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay.
Sa kanyang dibdib, may kakaibang pakiramdam. Hindi ganap na saya, ngunit hindi rin lungkot. May mga bahagi sa kanyang sarili na hindi na niya mahanap. May mga alaala na tila naglaho. May mga pangalan na hindi na niya matandaan. Ngunit sa kabila nito, naroon pa rin siya. Buhay. Huminga si Amara ng malalim. At sa unang pagkakataon, matapos ang lahat, naramdaman niya ang tunay na katahimikan. Maya-maya, napansin niya ang maliit na nilalang na nakatayo sa tabi ng punso. Tahimik itong nakamasid sa kanya. "Natapos mo," sabi nito. Tumango si Amara. "May nawala sa akin," sagot niya. "May nailigtas ka rin," dagdag ng nilalang. Napatingin si Amara sa kanyang mga kamay. Hindi na sila nanginginig. Hindi na malamig. "Sapat na yon," bulong niya. Sandaling natahimik ang dalawa. Pagkatapos, ang maliit na nilalang ay bahagyang ngumiti. "Hindi lahat ay kayang harapin ng ganitong kapangyarihan," sabi nito. "At lalong hindi lahat ay kayang bitawan." Hindi sumagot si Amara. Sa halip, tumayo siya. Tumingin siya sa kagubatan. Sa liwanag na tumatagos sa pagitan ng mga puno. Sa hangin na malayang gumagalaw. Sa mundong dati tila napakalayo na sa kanya. "Babalik na ako," sabi niya. Tumango ang nilalang. "At ano ang gagawin mo?" tanong nito. Sandaling nag-isip si Amara. Pagkatapos ay ngumiti siya. Isang payak, ngunit tunay na ngiti. "Mananahi pa rin ako," sagot niya. "Pero hindi na tulad ng dati." Iniwan niya ang punso at dahan-dahang naglakad pabalik sa kanyang kubo. Ang bawat hakbang ay mabigat, ngunit sigurado. Pagdating niya roon, napansin niyang ang kanyang lugar ay tahimik muli. Wala nang pila ng mga kliyente. Wala nang ingay. Tila bumalik sa dati. Ngunit hindi siya nalungkot. Sa halip, umupo siya sa kanyang mesa at binuksan ang kanyang kahon ng mga kasangkapan. Dahan-dahan niyang inilagay ang dating mahiwagang karayom sa loob. Hindi na niya ito gagamitin. Sa halip, kinuha niya ang kanyang lumang karayom, mapurol, may kalawang, at hindi perpekto. Ngunit totoo. Sinimulan niyang tahiin ang isang simpleng tela. Hindi ito kasing bilis ng dati. Hindi rin kasing perpekto. Ngunit sa bawat tahi, nararamdaman niya ang bawat galaw, ang bawat hibla, ang bawat pagsisikap. At sa pagkakataong iyon, mas naging mahalaga ang bawat tahi. Hindi dahil ito ay perpekto, kundi dahil ito ay kanya. Lumipas ang mga araw. Unti-unting bumalik ang mga tao, hindi dahil sa himala, kundi dahil sa tiwala. Ang kanyang mga gawa ay hindi na kasing kakaiba tulad noon, ngunit ito ay matibay, totoo, at puno ng kanyang sariling pagsisikap. At sa bawat damit na kanyang ginagawa, may isang bagay siyang hindi na kailanman mawawala. Ang kanyang pagpili. Sa pagtatapos ng kanyang araw, madalas siyang tumingin sa kahon kung saan nakatago ang lumang karayom.
Hindi na ito kumikislap. Hindi na ito tumatawag. Ngunit ito ay nananatili. Isang paalala ng kanyang pinagdaanan. Isang paalala na ang tunay na halaga ng isang bagay ay hindi nasusukat sa kapangyarihan nito, kundi sa kung paano ito ginagamit. At sa katahimikan ng kanyang simpleng buhay, natagpuan ni Amara ang isang bagong simula. Isang buhay na hindi hinubog ng mahika, kundi ng kanyang sariling kamay. Wakas,